Sa mga binaha, nagpaplano rin ba kayo na patambakan ang inyong bahay upang tumaas para sa susunod hindi na aabutin ng tubig? Ganito rin ang ginawa ng pamilyang ito matapos nilang mabaha noon. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, matapos daw nilang pataasan ang kanilang bahay, sunod-sunod na namatay ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi po namin expect kasi wala naman po siyang sakit eh. Parang biglaan po na tumaas yung diabetes niya. Lumalaki po yung puso niya. Simpleng bulati lang po. Ang kinamatay niya po, leptospirosis po. May pumutok daw po na ugas sa utak niya. Bakit sunod-sunod kayo? Doon na ako napaisip na may sumasalbahe. Ano ang hinihinala nilang dahilan ng meron sa kanilang tahanan? At matapos itong matambakan, tila nagkasunod-sunod ang kamalasan at kamatayan. Mahigit 5 dekada na mula nung ipatayo ng yumaong ama ni Raquel ang kanilang bahay dito sa Malabon. Ito pong lupa na to, squatter lang po to eh. Mahal na mahal po ng nanay at tatay ko tong bahay na to kasi dito po kami lahat nagsimula. Dahil madalas silang bahain, March 2022, tinambakan nila ang sahig nito para tumaas. Hindi pa po siya ganyan. Lupa pa lang po yung pinakasahig niya, mababa. Pero mula raw nung gawin nila ito, nagsimula ang mga kakatwa nilang karanasan. Masyado na pong maraming nangyari. Makalipas lang ang 1 buwan, ang kapatid ni Raquel na si Romelio na stroke at namatay. Hindi po namin expect kasi wala naman po siyang sakit eh. Maliksi po siya, napakalakas po. Oktubre ng parehong taon, binawian din ng buhay ang kanilang ina na si Maria. Biglaan po na tumaas, ganun yung diabetes niya. Hindi pa man sila nakakapagbabang luksa. Ang pamangkin naman niyang si Regina ang nagkasakit. Malaki po at lumiliit po yung puso niya. Bago nagkasakit, si Regina tila nagpapahiwatig na raw. Yung lola ko po at saka si Tito Romel, cremated po sila. Diyan lang po nakalagay. Nagbiro siya na, itong dalawan po, ako na lang hinihintay nito eh. At tila nagkatotoo ang di umano signos dahil Setyembre 2023, si Regina ang sunod na namatay. Sa totoo lang natatakot ako. Pero hindi pa raw dito nagtapos ang tila sumpa sa kanilang pamilya. Wala pang 1 taon. Magkasunod namang nagkasakit ang pamangkin ni Raquel at ang isa pa niyang kapatid. Blow mo na dali! Agosto nito lang nakaraang taon nung bigla raw sumakit ang tiyan ng 5 taong gulang na pamangkin ni Raquel na si Ryle. Yung simpleng bulati po na sinabi po ng doktor tapos hindi daw po kagad na agapay. Nagkaroon din po ng komplikasyon. Dito namang Nobyembre, ang kapatid ni Raquel na si Rodolfo Jr. nagka-leptospirosis. Bakit po ganun? Bakit parang biglaan naman lahat? Parang pagka dinala mo sa ospital, parang kuha agad. Sa 1 taon po, 2 po yung nawawala sa amin. Ang pinakahuling napabilang sa humahabang listahan ng namamatay sa pamilya Bose, ang ama ni Ryle na si Raymond. Na-stroke daw po yung kalahating katawan niya. Siniscan po siya. Sabi may pumutok daw po na ugas sa utak niya. Binawian na po siya ng buhay. Si Raymond, minsan na rin daw palang napanaginipan ng anak ni Raquel. Mama, doon sa panaginip ko, ang pinagtataka ko, bakit meron siyang isang sanggol? Tapos nito pong namatay po yung kapatid ko si Raymond, puntis po pala yung asawa ni Raymond. Si Rosalina may hinala. Ang nagdadala di umano ng malas sa kanilang tahanan, walang iba kundi ang kanilang hagdanan. Kailangan nyo nga muna yung hagdanan natin kung ilan. Baka mamaya dito sa hagdanan nagmumula yung mga ganitong pagkakawala ng mga mahal natin sa buhay. Ang tinutukoy ni Rosalina, ang pamahiin ng oro, plata, mata. Isa po siyang paraan ng pagbilang at pagkarkula ng mga baitang gamit ang mga salitang oro, ginto, plata, pilak, mata,
kamatayan. Paulit-ulit po yung tatlong salita hanggang maabot po yung dulo ng hagdan. Pag umabot po sa mata, severe misfortune at saka it was being associated was kamatayan. Wala namang mawawala sa atin kung maniniwala tayo. At nung binilang nga nila ang kanilang hagdan, Oro, plata, mata, oro, plata, mata. Naniniwala ko na may connection po siya sa mga sunod-sunod na pagkamatay po nila. dati kasi 11 o 11 lang ang hakbang ng kanilang hagdan. Pero nung tinambakan ng kanilang bahay, noong 2022, natabunan daw ang 2 nitong baitang. Naging siyang po yung hagdanan namin. Mas nakumbinsi po ako na may konektado po sa hagdanan. Ang hipag ni Rosalina na si Mariel na di umano bukas ang tinatawag na third eye. Noon pa man daw, meron nang nakikita. Palakad-lakad sa hagdan. Puro upo siya. Tapos minsan tatakbo siya. Yung matanda dito sa taas siya. Naglalaro sa 60, 70 yung edad niya. Yung suot niya nakabarong. Galit siya. Ayaw niya na umalis dito. Nakaputi, mababo. Ang mga nakikita ni Mariel, makailang beses daw nagparamdam sa kanya bago at habang ini-interview siya ng aming team. Hindi. Sabi, Mama, mahilig ba siya sa gatas? Mangingi siya ng gatas. Dede daw. Dede yata siya. Pagkatapos ng interview, si Mariel 2 beses nagsuka. Mabigat lang yung yung ganito ko ngayon. Dito hindi. Dito lang talaga. Ang ikinatatakot ngayon ng mag-anak. Ang matandang lalaking nakikita ni umano ni Mariel, meron daw babala. Biglaan lang po yun sa panaginip ko. Bigla siyang nandun na sa taas ng hagdan. Parang nakakatakot po. Sino na naman po kayo yung susunod? Natakot din ako. Bata pa po yung mga anak ko. Ayaw ko pa po silang iwan. Kaya ako po naisipan na lumapit sa KMJS. Gusto po sana namin na malalaw ng paranormal expert. Para mabigyang linaw ang misteryo sa pagkamatay ng mahal sa buhay ng pamilya Bose. Binisita sila ng paranormal researcher na si Ed Calwag. Okay lang te, akit ako ha. Yan o, lumalakas o. Pumapalo siya ng mas malakas. Yan, yan o, lakas na. Ito sa hagdan. Nagtuturo siya kung nasaan yung nararamdaman niyang energies. May shadow eh. May tumawid na gano'n. Ang di umano nakikita ni Ed. Hindi ito tao, hindi siya kaluluwa. Hindi siya taga dito, hindi itong hagdan ang may problema. Ang may problema, yung isa sa tao na naririto. Ulitin ko, kilala mo ba si ate? Siya ba yung sinusundan mo? Yes or no? Ate, medyo anong tanong lang ha, kasi yung klase nung sumusunod sa'yo, hindi siya pangkaraniwan, no? Pero nagpapakita ba? Ano lang boses? Boses lang. Wala pang anino, wala pang itsura. Yung bata is parang 10 pataas lang. Yung dumaan sa taas na matanda, dating nakatira dito. Babae siya na mga around 55 pataas to 60. Sabihin mo sa akin lahat na makikita mo ha. And then saka natin tatanggalin. Ang daming malungkot na nangyari sa'yo. Ang lalim eh. Ang dami mong dinadalang emosyon. May nangyari ba na sinisisi mo yung sarili mo? Meron po. Guilt. May guilt na malalim si ate. Ang bigat eh. Hirap kang patawarin yung sarili mo. Medyo po. Medyo. Hirapan. Kasi kung hindi ka magle-let go,
lalapitan at lalapitan ka ng mga ganyang entities, no? Pinapalakas niya yung feeling of guilt mo. Relax. Deep sleep. Relax. Relax. Pakawalan mo lahat ng negatibong kaisipan na meron ka. Yan ang nagiging lagusan kung bakit ka nakakakunik sa mga hindi tao. 3, 2, 1. Gising. Kumusta te? Gumaan yung pakiramdam. Gumaan ba? Cut off ka na sa kanila ngayon. Hindi porket may nakita ka, may namatay, may susunod, may susunod. Kasi the more na iniisip mo yon, the more na yun talaga yung mangyayari. Alala ko din yung guilt ko na namatay yung father ko. Hindi ko na siya naabutan kasi umalis siya. Tapos nabalitaan na lang namin tanghali, patay na siya. Hindi haunted yung hagdan, hindi haunted yung bahay. Pag yun na lumalabas, bata, projection yun ng mind mo. Egregor yung tawag dun sa mga presence po. Ano? The more na negative ka, the more mas marami kang maka-attract. Ikaw yung nagiging tulay. Nagkaroon po ako ng relief. Sabi naman ni Sir Ed, maaaring coincidence. Siguro power of the mind lang talaga. Yung mga tao kasi, pag nawalan ng mga mahal sa buhay, dumadanas tayo ng ginatawag na grief. So kung minsan, coping strategy natin ito, na maghanap ng pagpapaliwanag kung bakit natin ito nararamdaman, ano yung mga nagiging sanhin. Hypertension, uso sa Pilipino, nasa lahi natin yan, namamana. So kung sunod-sunod sa kanilang pamilya nangyari yun, actually hindi yun nakakagulat. Magpapacheck up pa rin regularly. Akala mo malakas ka, may problema na pala. Kapag sobrang dilim ng isang bahay, we consider as this one as a yin energy. So ang gusto natin sa bahay, magkaroon tayo ng yang energy instead of yin energy. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng... Sa kahilingan na rin ng pamilya, pinabendisyonan din ang kanilang tahanan. Pagbabasbas ng tahanan, ito'y pagpapasok sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo sa ating tahanan. Kaya napakahalaga ang presensya ng Diyos sa tahanan. Ang pundasyon ng isang matatag na tahanan, hindi takot at pangamba, Bench mo na! kundi pagmamahal ng isa't isa. Ay, galing ah! At ang unang hakbang para tuluyang makausad sa buhay sa kabila ng sakit o lungkot, ang bukas palad na pagtanggap. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.